Hello, good morning po sa inyong lahat. Again, this is my heart at gagawa po tayo ng tortilla sandwich. Ayan, with ham and cheese po at mozzarella. Okay? Ayan, at meron po tayong dalawang itlog. Batahin na po natin. Okay, tapos nilagyan ko na rin yan ng asin at paminta para magkalasa. Okay. Then, ayan, pagkatapos yung lagyan ng asin, i-mix na po natin. Ayan. Haluin para talagang pumasok yung asin at paminta sa loob ng itlog. Ayan. Then, ihanda na natin ang kawali. Tapos, lalagyan po natin ng butter. Pero, konti lang. Ayan. Ayan po. Sindihan natin yung kalan. Okay. Okay. Ayan. Pag medyo mainit na, ilagay na natin yung butter. Medyo painitin pa din natin para talagang mag-melt. Tapos magdagdag tayo ng butter. Ayan. Para lahat ng sides malagyan ng butter at hindi masunog. Okay. And then, ilagay na rin natin yung tortilla bread. Yung tortilla bread po natin is malaki yan. Ang ginawa ko, ginuntungan ko lang yung gilid niyan. Then, ayan, nagkasya dyan sa kawali natin. Then, balik ta rin para di masunog yung kabilaan. Okay. Then, ilagay na po natin yung itlog na binati natin kanina. Make sure po na malagyan po yung bawat gilid. Spread lang natin paikot para lahat ng side is meron. Then, yun po yung ham at saka turkey. Ilagay na rin po natin yan sa ibabaw. Ayan. Ipakalat lang para lahat ng side is meron. Ayan. Ayan, ayan. At kalat lang po para lahat ng space meron siya. Okay. Then, yung mga gilid is medyo anhin natin din para lahat ng sides meron. Ayan, check din natin yung mga gilid para tingnan natin kung dumikit ba at para madali na siyang i-fold. Ayan. Ngayon, ito yung mozzarella cheese na ating ilalagay. Tsaka ito rin naman yung cherry tomatoes. Yung ilalagay natin po sa ibabaw niya. Yan, hiwa-hiwain po natin yan para mailagay sa ibabaw ng ating tortilla bread. Ayan. Ilagay po natin sa ibabaw ng ham and turkey. Yan. Tapos, spread ulit natin para lahat ng side ay meron. Yan, ipakalat lang. Okay. Yan, para lahat imalagyan. Okay, sunod po dyan is bubudburan na natin ng mozzarella cheese. Ayan. Dagdagan po natin. Dami-damihan na din po natin para talagang mas cheesy siya pag ating hiniwa mamaya. Lagyan natin ng marami para cheesy talaga. Ayan. Dagdagan pa natin kung pwede damihan talaga para yung mga gilid-gilid is meron talaga. Ayan. Tapos, inaan lang natin yung apoy para mamaya masunog. So, check natin kung pwede na siyang i-fold. Yung init ng kabila na yun ang magpapamelt dun sa mozzarella cheese. At ayan, i-fold na para maluto both sides. Ayan. Medyo din lang po konti para talagang yung cheese niya sa loob is maluto at mag-melt. Then, balik na rin po natin para yung kabilang side is maluto din. At ayan, lumabas pa nga ang cherry na tomato. Pilit natin isinisiksik sa loob. At ayan, talagang medyo ikot-ikutin natin kasi para hindi nga siya masunog. Para pareho lang yung init niya. Hiwain natin at tingnan natin kung gaano na siya ka-cheesy. Diba? Talagang sarap ng kain yan mamaya. Nakikita nyo naman na talaga. Ayan, nakikita nyo yung cheese. Talagang nag-melt na siya.
Then, kumuha na tayo ng plato at ating ilagay na sa plato at ng ating makain na. Ayan, tikman na natin. Medyo lagyan natin yan ng cucumber, kamatis pare, tsaka olives. Ayan. So, atin ang tikman. Tayo kumain. Happy eating po. Para siyang cordon bleu. Pero, yung lasa niya is parang cordon bleu. Ganun. So, ayan. May ham and cheese siya na may na may kamatis. Ayan. So, talagang sarap po. Parang kang kumakain din ng cordon bleu na sandwich na tortilla. Happy eating po and thanks for watching. This is me, my heart Medina. Thanks for watching. Sa susunod na naman pong edition ng cooking. Bye!